So guys, good afternoon sa ating lahat at nandito na naman tayo sa labas kasi kanina nagluto ako at kumain, naghugas ng plato, naglinis-linis, tapos nag-whitey-whitey muna, tapos ngayon nandito tayo ngayon sa labas at naglalakad-lakad para naman mga bata ay naggalaw-galaw ay gumagalaw ng extra, hindi lang sa palaging nasa kwarto kundi sa labas din. Kasi dito kasi kailangan talaga naming lumabas guys. Dahil nga sa winter country at saka siyempre malamig. Ayun. So kailangan talagang lumabas para man lang kahit papano is magiging maganda yung pakiramdam. Kasi kung hindi nakakaano yung weather, alam mo yun. Kasi pag ganito yung weather, nakakaano siya parang nakakawala ng gana kasi nga parang kahit hindi ka nagtatrabaho or kagigising mo lang, parang napapagod ka na kasi yung weather walang sun, di ba? Walang araw. So, ngayon kanina, ito guys, ipakita ko muna sa inyo yung suot ko. Ayan, kasi hindi na ako nagbihis dahil yung aking panloob is yung aking stocking is pambahay lang. So, hindi naman siya ganun kaganda. So, kaya mahaba yung sinuot ko para hindi makita. Kasi saglit lang naman kami sa labas. Tsaka nakikita naman natin guys, ang mga tao nasa labas kasi, nasa loob lang kasi nagre-ready na sila para bukas. Kasi bukas is pasok Monday. So, nagre-ready na silang pumasok sa trabaho at ang mga bata is sa school. So, kagaya ng anak ko, sabi kong ganun kay Bunso, labas tayo kasi kaysa naman nandyan ka lang nakahiga sa kwarto, magalaw-galaw tayo. Tapos sabi niya, sumagot pa yan, sabi niya, Mama, kasi sa bukas saka sa Friday, may extra yan sila half hour na, na physical training. So, kaya na sabi niya, sabi kong ganun, pagbalik naman namin, 2:00 pa lang ng hapon. Ngayon, ang dami-dami pa niyang oras na mag-relax. So kaya, yun ang sinasabi ko. Na guys, sa totoo lang. Hello sa ating lahat guys. Hello. Kanina guys, napanood ko yung vlog nung isang Pilipina sa Slovakia sila nakatira. Tapos, may dalawa siyang anak, puti din ang asawa. Ngayon, kasi medyo natatawa lang ako ng konti kasi nga syempre hindi talaga siya sanay sa lamig. Sabi niya doble daw yung suot niya, ganyan. Tapos sabi ko naman sa isip, pero nag-comment ako, sabi ko gano'n na ganito yung gagawin mo, ganito yung suot mo para hindi ka malamigan. Tsaka, kasi guys, sa totoo lang, ang unang taon talaga sa winter country, pag hindi talaga ninyo pinag-aralan ng husto kung ano yung talagang maganda at kung ano yung paraan para makaiwas sa sobrang lamig na kasi alam niyo guys, sa totoo lang nasa utak lang natin yun kung hindi kayo magdadamit ng talagang tama na pang winter, so lalamigin talaga kayo. So kagaya nitong suot ko, meron pa akong thermo leggings. Ang thermo leggings ay yan ang para sa pang winter. At ito winter coat, ayan, itong winter coat na suot ko. Itong winter coat na ito is binigay ito sa akin ng isang kaibigan ko. So matagal na ito, 4 years na ito sa akin. So pero pwede pa naman. So hindi ko naman siya kaagad-agad palitan. Kasi maganda naman siya, tsaka talagang sobrang makatipid kasi hindi ka nagbago, diba? So ngayon, ang suot ko ay isang t-shirt pa at ang isang tawag dito, isang long sleeves na pang winter din. At saka itong winter coat. So, tatlo yung suot ko. Ngayon, meron pa ako baon dito na guantes. Kasi kung talagang lalamigin ako sa ang kamay ko, so pwede kong isuot yung guantes. Ngayon guys, kapag nasa winter country talagang paglabas mo is malamig. Kasi siyempre,
'di ba common sense naman dahil galing tayo sa loob ng bahay na mayroong heater. Siyempre pag sa loob ng bahay ang temperature na niyan is nasa 22 to 24 degrees Celsius, no? Ngayon, pag lumabas ka ng bahay is nagma-minus degrees Celsius, minus 3 or minus 5 degrees Celsius. Ngayon, siyempre nga naman, sobrang malamig. So kung ako sa inyo, wag ninyong isipin na sobrang malamig. Kundi, basta magdamit lang kayo ng maayos. So ayan, snow guys, hindi pa natutunaw, nakatambak lang siya dyan. Pero kahit saan natunaw na, ito punong-puno ito ng snow noong nakaraan. Nung bago mag-January, punong-puno lahat yan ng snow. Ngayon kasi nag plus 2 degrees Celsius na, kaya natunaw na siya araw-araw. So ngayon, yun yung good advice ko sa mga bagong tira sa winter country. Kasi yung iba, tapos yung iba naman meron pa silang, ito yung pang winter na ganito, ayan, yung kalo ito sa atin, pang winter talaga ito, pero meron pang ganito na mas makapal pa. So ngayon, pwede kayong bumili ng mas makapal pa nito para mas mainit. Ngayon, mas mahal nga lang. Kasi ganun talaga eh. Siyempre pag mas makapal, mas mahal. So yun lang naman, tingnan nyo guys. Tingnan nyo mabuti. Ano. Kapag humihinga sila, umuusok. Ayan. Ayan. Pag humihinga sila, umuusok. Kasi nga, sa sobrang malamig dahil siyempre yung katawan natin, di ba? Siyempre yung katawan natin mainit. Kaya pag huminga tayo, is warm. So, kung tinignan mo sa malayo, parang usok. Ganun lang guys, hindi sa totoo lang ang lamig. Dapat hindi talaga natin siya tinatakasan. Magsuot lang tayo ng maayos. At, saglit ang suot ko, ayan o. Yan yung panloob ko, yan. Tingnan mo, may medyas pa ako, yan. Kasi gusto ko lang pakita sa inyo na, yan panloob lang o. Saka itong sapatos ko pang winter talaga yan. So, kasi, pambahay nga lang, wala naman, ayan o. Wala namang, sino ba na makakita dito, ayan o. So, ayan. So, walang katao-tao kasi nga nasa loob lang sila. So, ang karamihan is mas gusto lang nila sa bahay na nagre-relax kasi nga bukas is Lunes na naman. Pasukan na naman. So, pero itong dalawa na ito guys, napilitan talaga ito kasi nga dahil sa akin. Sabi ko kung lalabas ako mag-isa, bakit hindi ko na lang din sila sabihan. Pero yung bunso ko talaga grabing reklamo. 11 pa lang kasi yung bunso ko, yung matangkad lang siya. Kasi nga puti ang tatay kaya nagbana doon sa ano nila, sa kanilang lahi. So, buti naman kasi sabi ko nga, labas lang kami. Sabi ko labas lang tayo, 20 minutes lang, saglit lang naman yan. So, di ba? Oh. At itong ganito na lumalabas-labas kayo at naglalakad-lakad at nagja-jogging-jogging or running-running or swimming or biking or kasama mga kaibigan, nakakatulong ito sa mga nadidepress sa buhay. Kasi ang depression is na lalabanan talaga. Basta magiging positive lang kayo. Huwag ninyong isipin na kawawa kayo. Huwag ninyong isipin na pinagtutulungan kayo. Kasi alam niyo yung mga ganun, nasa isip lang ninyo yun eh. Nasa isip lang kasi ng tao yan eh. Kaya, ang the best is, wag na lang yung mga kapwa-tao natin or mga anak natin or kamag-anak, relatives or kaibigan. Kailangan magpaalala din tayo na wag basta-basta magsalita sa kapwa ng hindi maganda. Kasi yung mga salitang binibitawan ninyo, yan ay nakaka-depress. Kasi kagaya niyan, nung maliit ako, nung bata ako, marami nagsasabi sa akin, ang pangit mo naman, bakit hindi ka maganda, ganyan, ganito. Kahit kamag-anak ko mismo, hindi ako nakaligtas dyan, na pangit daw ako, ganito, ganyan. Kakilala, kapitbahay, nakasalubong ko, nakatrabaho ko, ganyan. Sabi nila, bakit hindi ka maganda, bakit pangit ka, ganun. So, siyempre yung mga ganong salita is nakaka-depress talaga yan. Buti na lang dahil sa awa ng Diyos is marami din talaga akong mga
naging kaibigan at mga nakilala na talagang nagturo din sa akin na wag na wag kong pansinin yung mga bunganga ng ibang tao. So talagang nakapagbigay din sa akin yun ng ng lakas ng loob. So paliko na guys. Diba ang lawak-lawak, tingnan nyo guys. Oh. Ayan, ang lawak-lawak. Oh. Grabe, hanggang dun. Ayan. Ayan. So, ito ay taniman ng mga mais kapag April, nagtatanim na sila ng mais. Tapos inaani na ng October. Bago mag-winter is inaani na. So, ayan, doon pa yung mga bahay. Oh. Maglalakad pa kami ng 10 minutes bago makita yung mga pamamahay. So kaya, yung mga, ang ganda-ganda guys, kaya lagi kami naglalakad. Kasi sabi ko, sayang ang ganda-ganda, ang linis-linis. Tapos hindi ka maglalakad, di ba? Kung sa bahay ka lang, tataba ka pa, malulungkot ka pa, mag-iisip-isip ka pa ng kung ano-ano. So, instead na i-ano ninyo yun, ireklamo nyo yun na sinasabi ninyo na, ay, ayaw ko kasi malamig. Wag ganyan. Hindi ganun ang tama. Dapat magbihis ng maayos, magbihis ng pang-winter, magwantes, mag-scalp, at yung pang-winter na kalo, or ano ba to, or ano ba tawag yung kalo sa Tagalog? Sombrero, ayan. Yung pang-winter. At least maramdaman ninyo na nakakatulong sa paglabas ninyo. Kung baga sa unang paglabas ninyo ng bahay is sobrang malamig. Pero pag tuloy-tuloy yung lakad ninyo, tapos yung lakad ninyo dapat mabilis. Yung ganyan, yung ganito. Yung mabilis na lakad talaga yan. Ganyan. So, pag ginawa ninyo yan, after 10 minutes, naramdaman ninyo na nababawasan na yung lamig sa katawan. Kasi nga, siyempre gumagalaw, di ba? Ako guys, kung winter, nakakapaglakad ako ng hanggang 2 hours. Kasi maraming beses ko na yan ginawa nung 2003 hanggang 2016. Kasi nung nasa McDonald's ako nagtatrabaho, wala naman akong driver license dati. Naipasa ko lang yung driver license ko nung 2012. Tapos hindi naman ako agad-agad nakapag-drive dahil wala naman akong sariling sasakyan. Iniwan ako ng dati kong asawa noon. So, na ano ako sa finance. Matagal akong nakaipon ng pera bago ko na gamit yung driver license ko. Kasi pag alam nyo na pag na-divorce ka is start zero ka na naman. Hindi lang yun at na-depress talaga ako ng 2 years. At saka thanks God at ako'y magaling na ngayon at super nakatulong talaga yung mga ibang kaibigan ko. At saka yung mga ibang Hello Baby Lynn at Ate Perla at Ate Joy. Sobra kayong nakatulong sa akin noong na-depress ako. Grabe, sobrang natulungan nila talaga ako. Sa simpleng ano lang nila, simpleng payo lang nila sa akin. Talagang tumatak sa isip ko yun na kailangan hindi lang ako uupo-upo at iiyak-iyak. Kailangan gumawa ako ng aksyon. At yun ay totoo. Ang ginawa ko, nagtulong-tulong ako sa restaurant, maghugas ng plato, mag-sideline, maglinis ng mga bahay, 2 times a week. Tapos, hanggang sa nakilala ko itong tatay ng bunso ko. Nung nakilala ko ito, nakatulong din siya kasi palagi kaming nag-hiking, palagi rin kaming naliligo sa ilog, naliligo rin kami sa dagat, mga 2 times, 3 times a year, ganyan. Tapos namumundo kami, nagbabike, tapos naliligo kami sa thermal, sa swimming pool, indoor swimming pool na may thermal water. So, sobrang nakatulong yun guys sa depression ko. Kaya, minsan na talagang may mga pagsubok na dumarating. Sabi ko, bakit ako susuko eh? Kung dati nga na-depress ako, hindi ako sumuko. Ngayon pa ako susuko. So,
Bas Bardas? Fish? Fish? Gunsville, sabi ko, ano yun, isda. Ayan o, may maliit lang na ilog. Ayan o, maliit lang. Kanal. So, doon kami galing, guys. So, kaya yun talaga yung sinasabi ko na I hope lang na I hope lang talaga, guys, na kung sino man sa atin yung dumaraan ngayon sa mga pagsubok, yan ay pagsubok lang, guys. Basta wag lang kayong sumuko ng basta-basta. Palagi lang kayong magdasal, palagi lang kayong kumilos, wag kayong umupo at wag kayong magkulong sa kalsada, sa kwarto. Kundi palagi kayong makipagkwentuhan sa mga kakilala. At siyempre, kagaya ng sinasabi ko, galaw-galaw, lakad-lakad, at least man lang half hour kayong maglakad-lakad sa labas. Kasi napaka-importante na hindi kayo nagkukulong. Saka huwag kayong puro simangot, kundi ngumiti, magkaraoke, at least man lang karaoke half hour. Sobrang nakakatulong yun, guys, maniwala kayo, sobrang nakakatulong yung mga ganyan. So, kasi kung nakaupo lang at puro lang simangot at puro lang drama-drama, puro reklamo, hindi makakatulong sa inyo yan, guys. Ang nakakatulong is lagi kayong physical active, palaging nakikipag-usap sa mga kakilala, palaging lakad-lakad, biking, ayan, running. Sobrang malaking tulong yan talaga. Kaya yun ang sinasabi ko na pag nasa ibang bansa, lalo kayo, siyempre wala naman tao dito na lalapit sa inyo na sabihin ay halika, tutulungan kita. Kung meron man, tutulungan kayo ng mga kakilala nyo na isang beses, dalawang beses. Hanggang doon na lang yun. Kasi alam nyo kung bakit, guys. Lahat naman kasi tayo may kanya-kanyang buhay. Ayan. May kanya-kanyang trabaho. Araw-araw busy dahil sa ating bayaran, upa, kuryente. Imagine nyo, guys, 26 years na ako dito. Nangungupahan pa rin kami. Kasi, paano? Hindi naman namin kaya bumili ng cash ng bahay. Kasi, yung napangasawa ko is itong pangalawang asawa ko is na-divorce din ito. So pareho kaming dalawa, nagsimula kami sa umpisa. So pero tingnan nyo, nakakabayad naman kami ng upa on time. Nakakain naman kami ng 3 times a day. At ang bata naman is nakakapag-aral ng maayos. So yun ang sinasabi ko, na lahat tayo is may kanya-kanyang sa buhay. Challenges. So kailangan lang natin silang labanan ng positive way. Kung baga ang lahat ng problema is wag nating idaan sa sungit, sa taray, kundi lagi lang tayong mag-isip ng maayos na lahat ng bagay ay may solusyon. So yun lang. Sa lahat ng bagay ay may solusyon, at sa lahat ng kaya nga 'di ba may psychology, kasi doon tayo nag tatanong ng mga paraan, kung anong klaseng paraan ang pwedeng gawin para lang makawala sa depression. So yung iniisip ng iba na tatalon sa kung saan man dahil may problema, mali. Wag ninyong gagawin yun, at wag ninyong sasaktan yung sarili ninyo, kundi ano lang talaga, dasal, at palaging makikipag-usap sa ibang kaibigan, kakilala, at wag magkulong sa kwarto, at wag din matulog ng sobrang mahaba. Matulog kayo ng maayos. Halimbawa, tulog ka na ng alas 8 ng gabi, gising ng alas 5 ng umaga, ayan. Tsaka try ninyong maghanap ng trabaho, at least man lang pag alam ninyong gumagaling na kayo na, kasi pag magaling na kayo, ibig sabihin is na kayo, nakikipag-usap na kayo sa ibang tao, yan. Kahit papano, tumatawa na kayo, sumasayaw-sayaw na kayo, yan. Basta sumayaw kayo ng half hour, okay yun. Half hour or 20 minutes na sayaw. Sobrang malaking tulong yan sa depression. Tsaka siyempre, mas maganda din siguro na
huwag ninyong i-give up ang inyong trabaho. Kasi ang trabaho is sobrang nakakatulong din yan. Dahil doon kayo kumikita ng pera, doon kayo kumukuha ng panggastos, pangbayad upa, pambili ng pagkain araw-araw. So, di ba? So, kaya kailangan may trabaho din talaga. So, at least man lang kung meron kayong mga sideline or mga tinitinda na kumikita kayo. So, yun, importante din talaga yun na meron kayong monthly na income. So, yun lang ang good advice ko guys at malapit-lapit na tayong matapos. So, God bless everyone and thank you so much for supporting my channel and please subscribe if you are new here. And salamat uli guys at maraming salamat po uli at sana'y wag po kayong magsawang panoorin ang aking mga short and long videos. Thank you guys.